Grabe kawawa naman ang bahay nila VNC dahil sa dulot ng bagyo. Mapagpalang araw mga kalinga. Alam mo na ba ang latest? Tara, ating alamin. Pero bago ang lahat, paki-subscribe mo muna ang aking munting channel, pati na si Kalinga Prab at Kuya Bal Santos. Maraming salamat po. Mga kalingap, kahapon pa lang ay nakakaramdam na ng malakas na pag-ulan at hangin sa lugar nila VNC. Ang mahirap pa doon mga kalingap dahil sila ay nakatira pa din malapit sa dagat doon sa kanilang lumang bahay na kung saan tanaw lang talaga ang dagat paglabas ng kanilang bahay. Kaya pabor talaga sa malalakas na alon ang kanilang tinitirahan dahil nakaharap sa dagat ang kanilang bahay. Ang iba nilang mga kapitbahay ay lumikas na dahil sa natakot na sa malalakas na alon at may iilang bahay na dinagawa sa light materials ang nasira na dulot ng malakas na hangin at ulan. Samahan pa ng malakas na hampas ng alon. Kadalasan kasi sa mga bahay na nasa tabing dagat ay gawa lang sa mga light materials gaya ng kawayan at pawid. At ang mga haligi ay kawayan lang na itinirik sa lupa o buhangin. Kaya kapag lumalakas ang alon at tumaas ang dagat ay inaabot na ng alon ang mga haligi ng kanilang bahay, na siyang dahilan na nahuhukay ang mga ibinaon na haligi, kaya hindi maiwasan na masisira ang kanilang itinayong bahay. Kahapon ay hindi mapakali si Kalingap Edo sa kanyang pag-live update, sa sitwasyon sa kanilang lugar habang humahagupit ang masamang panahon dulot ni Bagyong Christine. Gusto niya sanang puntahan si VNC dahil nag-aalala siya. Pero hindi din kakayanin dahil sa lubog na sa baha ang daan papunta doon sa kanila VNC. Kung tutuusin ay nag-alok naman sila Kuya Val na pwede sila VNC lumikas muna doon sa kanila Kuya Val, pansamantala dahil sobrang hirap ang kanilang kalagayan doon sa kanilang lumang bahay lalo na pagka ganitong may bagyo. Mas prone pa sa malalakas na alon dahil nakaharap sa dagat ang kanilang bahay. Hindi talaga maiwasang abutin o pasukin ng malalakas na alon ang loob ng kanilang bahay dahil ilang talampakan lang ang pagitan mula sa pintuan ng bahay nila VNC ay dagat na. Makikita natin ito sa mga larawan pag nakaharap sa dagat. Mula sa loob ng bahay nila VNC. May isa pa din sanang choice kung gugustuhin nila ay pwede din lumipat na sila VNC doon sa bagong bahay nila. Maari na din naman yung tirahan. Doon ay safe pa at malayo sa panganib lalo na kapag may mga bagyong parating, dahil ang pinakadelikadong lugar talaga pag may bagyo ay ang mga bahay na nasa dagat. Mabuti sana kung mayroong seawall o wave breaker sa lugar na tinitirahan nila VNC. Ang wave breaker ay isang estruktura na itinayo sa tabi ng dagat upang protektahan ang mga baybayin mula sa mga alon at pagbaha. Ang mga ito ay dinisenyo upang mabawasan ang epekto ng mga alon sa lupa at mga ari-arian sa tabi ng dagat, pinipigilan ang erosyon at pinsala mula sa malalaking alon. Ang seawall o wave breaker ay karaniwang gawa sa semento, bato, o iba pang matitibay na materyales. Anong masasabi mo tungkol dito mga kalingap? I-comment mo lang sa baba ang gusto mong sabihin at ating babasahin isa-isa. Maraming salamat po. To God be the glory.